barangay na nagpupumiglas at nagwawala nito lang Miyerkules ang 40 mga estudyante ng Occidental Mindoro National High School sa bayan ng Mamburao. Ako na kapagdusan! Kung saan ang pangalan mo? Jenny! Jenny! Johnny daw, Johnny. May mga itinakbo sa klinik. At dinala pa sa simbahan para dasalan. Pagdating ng aming team sa eskwelahan nito lang Biyernes, 2 araw na palang kanselado ang klase. Gumawa ng memorandum to suspend classes for 2 days para magkaroon ng clearing, mga interventions na pwede namin gawin para magkaroon ng kapayapaan ng aming paaralan. Ang magpinsang Kevin at Angelica, Lunes pa lang daw, may nararamdaman ng kakaiba. Babae po eh, nararamdaman ko po siya. Lalo na po pag sobrang lapit niya na po, pag po siya palapit na ng palapit, naninikip na po yung dibdib ko. May bumubulong po sa akin na iisa-isahin niya nga daw po yung mga pumutol sa puno. Para daw pong nangisay po ako nun. Nakano daw po yung mata ko, yung parang nawalan daw po ng malay. Yung tinignan po, mababa daw po sugar ko. Hindi po ako kumain. Pinag-pray ko ulit siya noon, tapos po hinimatay na po ako. Sinabi ko na po sa kanilang madami na pong susunod. Iisa-isahin po. Sino nagsabi sa'yo para manasabi? Yung parang nasa katawan ko po. Kinabukasan, mahigit 20 pa sa mga estudyante ang sabay-sabay daw na sinapian. Yung dadamba sa akin, malaki yung boses niya kasi sabi niya, oh, gumanon talaga siya. Nanlilisik ang mata. Sobrang gulo po dahil pag merong isa dito, may 2 sa kabila, sunod-sunod na po siya. At nito lang Miyerkules ng hapon, umabot na sa 40 ang tila ni sanib. Kabilang sa kanila si Alena. Oh my God! Nahirapan na po talaga ako nila. Tapos nung nasa labas na po, doon na po ako nawala ng malay. Nagkamalay po ako nung nasa clinic na ako. Nagsisigaw lang siya eh. Hindi ko maintindihan ang klaseng sigaw niya eh. Ang sabihin, wala siyang nakikilalang tao. Si Sofia naman, merong napanaginipan. Na lahat po kami na nasasapian is nakatali kami sa isang puno na may 2 lalaking 4 ang paa na nagbabantay. Bawal daw po kaming umalis doon dahil kami daw po yung kapalit na sinira ng ibang tao. Nabulabog daw kasi ang mga elemento nung ipaputol ang puno ng duhat nung nakaraang taon. Natumba siya ng bagyo dahil makaka-apekto masyado sa pagdaan-daan ng mga bata, tinuluyan na nilang putol-putulin. Ang mga elemento di umano sumama kay Sofia. Nandito lang siya sa likod ko. Maliit. Hindi pwede putulin yung buhok ko. Magagalit sila. Yan bang kasama mo ngayon sa likuran mo? Galing rin mo. Opo. Para manasabi? Sabi niya. At habang kinukunan nila si Sofia, ito ang mga sumunod pang nangyari. Tumawag ka kinatapos. Hindi, pwede. Huwag naman siyang mapangalan. Ay, sige. Dito. Bakit siya? Bakit siya yung sinasapian mo? Kailangan ko na siya. Bakit siya? Maganda siya tirahan. Hindi niya na siya makukuha. Anong gusto mo sa kanya? Bakit maganda siya tirahan? Maganda yung buhok niya! Hindi na siya makukuha sa akin. Eh kung gupitin ko yung buhok niya ngayon. Hindi! Gusto mo hindi ka makalis dito. Maya-maya pa, nahimasmasan siya. Ano nangyari? Hindi ko po alam. Wala ka naalala? Humingi ng tulong ang mga guro
at estudyante sa aming programa para papuntahin doon ang isang paranormal investigator. At ang hiniling nila, walang iba kundi ang ilang beses nang naitampok dito sa aming programa. Bagamat kontrobersyal din si Ed Calwag. Isa nga sa mga sinasabi nila na meron daw ang GMA na katulad ni Mr. Ed na paranormal expert. Sana kung siya nga ay makapunta, di mas mabuti para sa amin. Kaya nito lang Biyernes, isinama ng aming team pa-Occidental Mindoro si Ed Calwag. Una niyang pinuntahan si Sofia. Kakausapin lang kita, huwag kang mag-iinerte sa harapan ko. Anong pangalan mo? Ha? Sagot! Saan ka galing? Saan? Saan puno? Saan? Saan puno? Let's go! Bakit ka nandyan? Bakit ka nandyan? May tatay nila. Wala ko. Sino? May tatay nila. Sino pinatay nila? Yung anak ko. Yung anak mo? Ibabalik ito doon sa tirahan mo. Ha? Bibigyan ko kayo ng bagong tirahan. Pwede po ba itong isama natin sa school? Kasi po para maibalik natin yung nakaano sa kanya. Ang kapal, ang dami. Binalikan nila ang eskwelahan. Mayroon po bang nakikitang ano dito? Batang lalaki? Mayroon mga kwentong gano'n? Madalas po ayan. Babae. Parang mayroon. Sinilip ang pinangyarihan ng di manoy mga pagsapi. May batang nakakita ng babaeng nakatayo dito. Yung babae, mahaba yung buhok, kabiyak yung kita ng muka, pero nakayuko. Tapos nakatingin dun sa bata doon. Tapos doon sa bintana, mayroong dumungaw. Pinatay nila yung anak ko. Ano kailangan gawin? Para tumigil ka? Bigyan niyo kami ng tirahan. Gagawin ko. Ihahanap ko kayo ng lugar. Ha? Ano yung sinabi mo? Papatay ka ng tao dito? Ha? Papatay ka? Gusto mo isama kita sa anak mo? Ha? Sagot! Ano? Ha? Pinuntahan din kung saan dating nakatindig ang pinutol na puno ng duhat. Ito yung tinutukoy nilang bahay nila eh. Ayan no? Lakas. Ito na mismo. Kasi dito sila bumabalik eh. Pero okay lang po na ihanap natin sila ng lugar nila. Kasi nagagalit po talaga sila. Insenso siya para itaboy na natin sila from here. Nagsagawa ng orasyon. Infested siya ng elementals. Yung nanggugulo is totoo na nawalan sila ng bahay. Nagagalit sila kasi tinanggalan sila ng tirahan. Sila mapalitan yung lugar nila. So yun yung ginawa natin. Binigay lang natin yung gusto nila para never na nilang pakialaman yung mga bata. Pero kung ang kura paroko ng Nuestra Señora del Pilar Parish na si Monsignor Carlito Dimaano ang tatanungin. Possession talaga. Kasi sumanib ang lakas ng katawan nila. So nagdadasal kami, sigaw sila ng sigaw. Pare-parehong sinisigaw. Lalo na yung nagbell na ng alas 12, ayaw na ayaw kasi nila na makarinig ng mga panalangin. Mass hysteria siya na maituturing kasi maraming sabay-sabay na nangyari sa iisang lugar. Posibleng yung symptoms ng hysteria ma-share or ma-transfer sa ibang kasalamuhan ng tao kung saan nag-start. So usual symptoms kasi ng hysteria is extreme emotional reaction. Halimbawa, nagwawala. Meron ding mga behaviors na out of control. Yung ibang mas extreme na cases, nakakaranas sila ng hallucination. Merong nakikita o naririnig na medyo kakaiba. Kapag merong isang tao na nagpakita ng symptom ng hysteria, it actually creates tension, fear, anxiety doon sa mga taong kasalamuhan niya. And if you are vulnerable, mas magre-react ka dun sa nangyayari. Magpinsan, yung isa gutom raw, nahimatay. So yung pinsan na nakakita, siguro nung nakita niyang nahimatay, natakot siya, kinabahan siya,
hindi niya alam ang gagawin. And posible na dahil sa natural na mahina yung loob niya, mas vulnerable siya na mag-react. Samantala, si Sofia dinala rin kay Monsignor para ipagdasal. Ang nakita ko sa bata ay sobrang pagod na. Kita ko po kanina, parang wala naman. Dahil ginamitan ko na po siya ng holy oil, kapag yun ang ginagamit namin, talagang may commotion. Siguro po na nawala na o umalis na. Iya, kamusta ka na? Okay lang po. Wala na nangyari sa iyong kakaiba? Wala na. Naalala mo lahat nangyari kahapon? Binasbasan rin ang eskwelahan. Totoo man o hindi ang sapi, mahirap kontrahin ang paniniwala o pakiramdam ng ilan. Ano kailangan gawin para tumigil ka? Bigyan niyo kami ng tirahan! Saang puno? Saan? Saang puno? Na sa mundo nating ginagalawan, may ibang mga nilalang na kailangang igalang.